Welcome, Barangay Santa Maria. Napakaganda talaga dito. Dumaan sa Santa Maria, dito sa may papuntang Minalin, Pampanga. Napaka-presko ng lugar. At kita nyo naman ang napakaganda. At ito naman ang susunod na bayan. Welcome, Barangay Lourdes. Dito po yan sa bayan ng Minalin, sa probinsya ng Pampanga. At ngayong araw ay July 9. Today's date ay Tuesday. Time check, it's 9:46 na ng umaga. Medyo tanghali na tayo ngayon nag-vlog. At ngayon kasalukuyan nandito tayo sa Minalin. At ito yung binabaybay natin papunta doon sa pinuntahan natin sa Sunset Park. Meron tayong isang pupuntahan doon. Ipakikita ko lang sa inyo, guys. At i-share ko lang din sa inyo. Meron din tayong pupuntahan sa Lubao. At ipakikita natin sa inyo yung karugtong nung pinakita ko nung sa last video natin sa Minalin, yung ginagawang bypass road. Doon yung karugtong nung lugar na yon, yung bypass road na ginagawa na yon. At ayun nga, guys, at ibabalita ko lang din sa inyo yung medyo na-delay yung pagbablog natin ngayong week na to, ngayong July, kasi medyo nagkaroon tayo ng konting problema. At gusto ko lang i-share sa inyo, kasi pumanaw na yung mother ng ating OBR, ng asawa ko. Kaya hanggang ngayon nasa panahon pa rin siya ng pagdadalamhati. Kaya kasama natin siya ngayon para hindi naman malungkot mag-isa sa bahay. At isa na ring dahilan itong pupuntahan natin para makatulong na rin sa kanya sa kanyang pagdadalamhati. Kaya sinama natin yung pupuntahan natin ngayon, isang simbahan dito sa bayan ng Minalin. Malapit lang din doon yung sa Sunset Park na pinakita natin dito sa last vlog natin. At gusto ko lang mapuntahan, hindi ko pa kasi napapasyalan yon. At tamang-tama din kasama natin ang ating OBR. Ito yung first side trip natin. Meron pa tayong pangalawang side trip doon naman sa bayan ng Santa Rita. Meron din tayong pupuntahan doon, isang pilgrimage na lugar. Kaya pasensya nyo na kung medyo ganito yung vlog natin ngayong araw na to. At sana magustuhan ninyo. At dito na sa bayan ng Santa Lourdes, ito na yung karugtong ng ginagawang PNR, National Railroad Project. Di bali, etong karugtong na yan, doon na yan, diretso na sa amin, gawa na yan. Build project ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, malaki na yan nagagawa dito. Karugtong na yan ng project na yan. Ito ang Phase 2 ng North-South Commuter Railway Project, na mas kilala sa tawag na Malolos-Clark Railway Project. May habang 53 kilometers ang railway segment na ito. At meron itong 6 na istasyon: ang Kalumpit, Apalit, San Fernando, Angeles, Clark at Clark International Airport. At kapag nabuo at natapos ang proyektong ito, magiging 55 minutes na lang ang biyahe magmula Clark International Airport papuntang Buendia, Makati. Dahil may bilis na 160 km per hour ang bilis ng transportasyon nitong railway project. At ayun, guys, nakita nyo naman yung aerial view ng ginagawang project dito ng Philippine National Railway sa pamumuno ng dating President Rodrigo Duterte. Build program na ngayon na pinagpatuloy ni President Bongbong Marcos. Nakalimutan ko yung tawag dun may tawag siya ngayon dyan na sa new project na yan, pinalitan niya. At yung nakikita ninyong lugar na to,
Isa rito sa mga lugar na nasasalanta ng baha, kaya ganyan ang itsura. Binabaha rin tong lugar na to ng Santa Lourdes. Ayan, kikita nyo naman ang ilog na to. Ang kulay ng tubig, no? Talagang napakarumi na kasi halos dyan na rin nagtatapon yung mga kasama na dyan yung kanal. Kaya namamatay na rin yung ilog. Sana nga maalagaan nila yung kapaligiran. Ayan sa kabila. At nandito na tayo ngayon sa San Isidro. Dito tayo nag-exit nung last vlog natin. At update ko na lang kayo pagdating natin doon sa simbahan na sinasabi ko. Dito tayo ngayon sa ginagawang pier. Dito pa rin yan sa Minalin. At ayun, no, ito yung sinasabi ko nung nakaraang vlog ko, na ginagawang mega dike dito para maproteksyonan tong bayan ng Minalin. At ito, ipapakita natin sa inyo kung hanggang saan na ang nagagawa ng mega dike project na to. At magiging malaking tulong ito pagdating ng panahon ng bagyuhan. Halos kasi dito sa bayan ng Minalin, puro tubig dito dahil halos number 1 na pinagkakakitaan ng mga kabuhayan ng mga nakatira dito ay pangisda. At ang number 1 na inaalagaan nilang isda ay tilapia, bangus. Tsaka marami dito sa Pampanga yung ulang, kung alam niyo yung ulang, isang uri ng parang hipon na parang lobster din, na malalaki ang sipit. Diretso pa tayo doon. Eto, dati kasi may harang dito eh. Ngayon malinis na, kaya pwede nang pumasok. Napaka sariwa ng hangin dito. Pwede nyo ring isama to sa inyong side trip kung kayo mga mahilig mag-adventure, mahilig tumingin sa mga ibang klaseng lugar na katulad nito na bihirang-bihira ninyong makikita sa mga vlog. At salamat na lang din sa channel natin, nagagawa kong maipasyal ko kayo kasama ng ating OBR. Naipapakita ko sa inyo yung iba't ibang lugar na pwedeng puntahan dito sa probinsya ng Pampanga. Napamahal na ako dito sa Pampanga, kaya halos magse 7 years na akong tumira dito kasama ng ating OBR. Maraming napakagandang lugar dito na hindi pa na-explore. At sa pamamagitan ng channel natin na i-share natin sa inyo mga ka-adventure, katulad na lang nito, isang lugar na pwede nyong pasyalan at napakaganda ng makikita, napakapayapa. Mahaba na rin pala itong nagagawa na to na mega dike. Halos ngayon lang itong nagawa, itong taon na to kasi last year wala pa to. At huwag kayong malilito, ito ilog to, ilog. Doon naman sa kabilang side na yon, mga palaisdaan. At ganito rin dito sa kaliwa natin, palaisdaan din yan. Isa sa mga nag-i-import ng tilapia ang bayan ng Minalin dito sa Pampanga. Hindi lang Minalin, marami pang part ng Pampanga, pero isa rin ito, Minalin. Maraming palaisdaan kasi rito. At ayan, mukhang dito na, hanggang dito na yung mega dike project. Ito ilog pa rin ito. Maraming bayan dyan, tsaka barangay na ang access na lang mga bangka papunta doon sa bayan na yon. Wala nang kalsada. Kaya kung magagawa tong mega dike na to, maaaring makatulong to para pagdugtungin yung ibang bayan, ibang barangay na nasa gitna ng mga tubigan na yan, ng mga palaisdaan na yan na nakikita ninyo. Ang bayan ng Minalin ay natagpuan noong August 27 taong 1614
At ang ibig sabihin ng Minalin ay minalis o minalis lading dutong. Nakuha ang pangalang ito noong ginagawa ang Maria Tabungaw Church. At nagkaroon ng matinding pagbaha sa lugar at tinangay ang mga ginagamit na dutong na ang ibig sabihin ay kahoy. At tinangay ang mga dutong na ito papunta sa Santa Monica Church. Alam nyo ba ang bayan ng Minalin ay nakilala bilang egg basket of Luzon dahil sa malakihang produksyon nito ng Minalin ng itlog at manok. At dito din ginanap sa bayan ng Minalin ang kauna-unahang egg festival sa Pilipinas noong 2008. At pabalik na tayo guys. Pupunta na tayo dun sa simbahan na sinasabi ko. At update ko na lang pag nandun na tayo ano. At ayan oh, malaki na halos nagagawa. Nakakadaan na dito. Two-way na. At malapit na matapos tong project dito. Sa last vlog natin, one way lang ito eh. Pero ngayon, two-way na. Nakakadaan na. Dito dati dumadaan papunta, pa shortcut. At itutuloy pa to hanggang doon. National Road, Santa Rita, Minalin. Ito, National Road to. Dito sa bayan ng Minalin, maraming mayayaman dito. Mga malalaking bahay. At ito guys, yung pinakita natin sa last vlog natin sa Minalin, ang Sunset Park. Katulad nung sinasabi ko sa last vlog, makikita ninyo may mga stall. Ayan, ang dami ng stall ngayon oh. Mga nakapwesto na. Nagbubukas yan tuwing hapon hanggang gabi. At ipapakita ko yan. Gagawa tayo ng panibagong vlog dyan para makita ninyo kung ano itsura nitong Sunset Park sa gabi. Dito tayo, dediretso tayo ngayon sa Barangay San Nicolas. Welcome, Barangay San Nicolas. At dito na yung simbahan na sinasabi ko sa inyo. Pagkagaling natin dito sa simbahan, ipapakita ko lang sa inyo. At meron pa tayong isang pupuntahan dito rin sa Santa Rita. Madalas ding napapasyalan ito at isa ring sikat na pasyalan din yun, yung pakikita ko sa inyo mamaya. Welcome, town proper of Minalin, San Nicolas. At ito na yung pakikita ko sa inyo guys. Nandito na tayo sa simbahan ng San Nicolas. Ang galing ng mga puno. May design. Nagagandaan ako dito eh. Talagang napaka-antik na nitong simbahan na to. Well, ito guys, oh, isang nakakatuwa rito. Makikita ninyo. Talagang napakaluma na ng mga bato na ginamit dito. Talagang panahon pa ng mga Kastila. At ito, hindi ko alam kung si Arcangel to. Di bali marami ang ganyan na statue, no? Mga anghel. Doon pa, mayroon pa doon. So, doon sa dulo. Pati doon din, mayroon din doon.
Ang Santa Monica Church o kilala bilang Minaling Church ay isang Baroque-style Catholic Church. Ang Minaling Church ay idineklara bilang isang National Culture Treasure noong August 27, 2011. At ang groundbreaking ng Santa Monica Church ay naumpisa noong taong 1764 at natapos noong taong 1834. At ayon sa history, natagpuan ang Minaling Church noong taong 1614. At si Father Miguel de Saldaña ang unang naglingkod sa Minaling Church noong taong 1618. Makikita nyo dito malaking statwa ni Mama Mary na naka-display sa mismong harap ng simbahan. Ayan, at napakita ko yan sa inyo sa aerial shot, at talagang makikita ninyo yung pinakalalagyanan ng kampana. Lumang-luma na sa katagalan, at mukhang marami ng pinagdaanan tong simbahan na to, katulad nung simbahan na pinuntahan natin sa San Agustin Church doon sa bayan ng Lubao. At ito guys, dito tayo sa loob ng simbahan. Napakadilim. Meron pang nakalagay dito, dungaw. Ayan, napakababa na. Dito yung daan papunta sa Mama Mary. Hindi ko alam kung bukas ito. Ang bukas. Ayan. Nakakapunta pala rito sa taas guys. Ayan. Kaya pala tawag dungaw. Ayan ang mismong rebulto ni Mama Mary dito. At ito ang itsura dito sa taas kapag nandito kayo. Ang ganda, Masyadong very authentic yung simbahan, kaya napakagandang tingnan. Talagang ramdam na ramdam nyo yung panahon ng Kastila sa design ng simbahan. Napakaganda. Hindi ko alam kung ano pa rito. Ay, parang hall extension. Ayun, may mga lumang pa rito. Halatang talagang kapag nandito kayo, talagang ramdam na ramdam niyo yung kalumaan ng simbahan. Kasi yung mga kahoy, mga solid pang nara, yung mga luma na. Ayan. May mga balkonahe pa rito. Ang ganda. Diba? Ganda. Ayan ang itsura dito. Meron doon estatwa ni Saint Joseph tsaka ni Baby Jesus Christ. Ayan. Ganda. Ayan ang itsura dito. Ang ganda rito kasi merong puno ng kamyas dito sa ibabaw na nakatanim.
At kumapal na. Ang galing. Ang dami pang bunga ng kamyas. Napakaganda rito. Talagang kakaibang pakiramdam kapag nandito kayo. Sobrang luma ng simbahan. Talagang mararamdaman nyo na authentic. Ang ganda. Ayan, meron pang malaking ano dito na carving. Pinukit lang sa kahoy. Yung buong simbahan ng Santa Monica. Tsaka yan, oh. Ewan ko kung nakikita ninyo sa video, guys. Madilim kasi rito sa loob. Ito, museo naman to. Kaya lang sarado. Archive Museum. Tsaka ito, Santa Monica Parish Church. Parang lumang cabinet. Doon naman tayo sa pinakasimbahan. Sa loob ng mismong simbahan. Wow. May nakikita ba kayo? Napakadilim. Ito ang loob ng simbahan ng Santa Monica Church, guys. Ang galing ng ano, mga batong luad talaga. Brickstone. Talagang original pa. Yan, makikita ninyo, oh, namumuti sa katagalan. Talagang original na bato pa. Yung brick. Pupulbos na nga, oh. Kikita nyo, nagpupulbos na, oh, sa katagalan. At hindi ko na kukut-kutin. Baka bumagsak yung simbahan. Napakaganda. May mga carving pa din dito. Ayan ang si Santa Monica. Ganda rito. Ayan. Ganda, oh. Napakaganda rito. Napakaganda ng ambience. At dito ang sports complex, ano? Nakakatuwa to, oh. Meron pang pantayog ni Dr. Jose Rizal dito. Ayan. Ito sarado, ginagawa yung daan. Kaya pala sarado doon. At nakakatuwa itong building na to. Parang matagal na rin to. Parang kasabayan na rin ng itinayo ng simbahan. At ayan pa dito, guys, oh. Marami palang lumang bahay dito sa San Nicolas.
Ayan oh, mga luma na rin ito. Ngayon ko lang napasok din ito na maganda pala rito. Ang ganda. San Nicolas, Minalin, Pampanga. Diretsuhin lang natin to at ipapakita ko sa inyo yung pinakadulo ng lugar na to, kung ano pang mapupuntahan. At gaya nga ng sinasabi ko sa inyo dito sa bayan ng Minalin, maraming mayayaman dito, may malalaking bahay, tsaka maganda yung lugar.